So, kanina, mga dad kuya, nagpa-interview si PRRD kay Attorney Trixie and Spoke Sally Roque. Pumunta yata sila in Davao. And baka ano sila, no, aatin sila ng Kadayawan Festival. Sana all na lang talaga. May mga importanteng binanggit si PRRD sa kanyang interview. And one of them is, maraming tinanong sila Spoke Sally Roque, no? Siguro isa-isahin na lang natin. Ang dami nga lang. Pero hinahamon ni PRRD si Kuting. Nasagutin ang lumalakas na panawagan na siya ay magpa-drug test or itanggi niya kung hindi totoong siya ay Jodik or aminin niya kung siya ay kaya ba niyang aminin. Itong si Kuting talaga mga tat kuya, ano to, mailap, siguro ina-apply pa rin niya sa buhay niya or sa kanyang political career ang mga strategies ni Attorney Vic Rodriguez nung kampanyahan na dapat mailap siya for interview. Okay? So ito yung panawagan ni PRRD, babasahin ko maya-maya. Or ang kanyang mga banat kay Kuting, ano? Pero isa-isahin natin yung mga sinabi ni PRRD sa interview kanina. Okay, sige, marami kasi to eh. So sa interview kanina with Attorney Trixie and Attorney Harry Roque, sasabi ni PRRD doon, susuportahan niya si Chavit Singson kung tatakbong senador kasi maayos niya sigurong kaibigan or alam niya yung kakayahan bilang politiko. Si Senator Tolentino na Hunyango pala. Dilawan naman yung Tolentino ng Tagaytay, mga tatkuya eh. 'Di ba? Dilawan yan. Siya ba yung nagdadala ng mga hubadera sa kampanyahan ni PRRD noon? Nasira yata si PRRD noon. Yung may mga yung babae ay parang ginagawang ano tawag doon, yung parang turtle ba yan or whatever. Hawakan yung paa ng babae, ng isa pang babae, mga naka-pek-pek shorts ang mga to or naka-panty or naka-boots ganyan. Parang mga dance, parang mocha girls ganun. Hawakan yung paa, tapos yung kamay nakatuon sa baba, tapos tatakbo lalakad. Mga twerking na nagaganap, no? Parang gina-turtle baga siya sa palayan. Mukhang ginaararo ba yung babae, ganyan. Tapos si Tolentino daw yun, di ba? So, nag-quit si Tolentino sa PDP laban, so alam na this. Umalis sa partido ni PRRD, so parang okay lang si PRRD. Hindi na niya susuportahan yung mga lumalabas ang totoong kulay. Oh, ito sa isa sinabi ni PRRD, alam mo kasi, abogado tayong dalawa, kinakausap niya si Spock Sari Roque kanina. Actually, tatlo silang abogado, including Attorney Trixie. Hindi ko dinidepensahan si President Marcos. But kung ano yung hinihigop niya, kung talcum powder, narinig ko to eh, o ano, I cannot judge or rather give a conclusion on a picture na humihit-hit siya. What was depicted in the picture, ito yung ginamit niya, mahirap kasi mag-conclude. Yung picture na yung nasa Bataan. Hindi yung picture, video yun eh. So marami siguro nakita si PRD yung screenshots ng picture na merong pulbos din eh. Either talcum powder daw yun, parang yun nga tinanong din si PRD kung kailan niya si Cathy Binag, di ba? Yung addiction nga, ito sabi ni PRRD. Ito na yun. Seriously, sabi ni PRRD. Kung ikaw ay isang public official and you are suffering from an addiction, except sexual, talaga namang nakaka-addict ang love making, right? It's the it's the leisure even poor people can afford. Itong jugjugan blues. Kahit mga maralita afford ang jugjugan blues. Okay? Na-enjoy yan ng lahat. You must at least come up with something, pero sabihin mo na gumagamit ako ngayon na presidente na ako, siguro pertaining to Kuting, wala na po yan. It's out of the question. Excuse me. If ayaw mo namang i-debunk, sama ng lasa ng salabat ko I need honey. If you did not come up with an outright denial, tanggi mo na kasi Kuting, so magtatanong ang mga tao. If hindi totoo, bakit hindi mo sabihin na hindi totoo, Kuting? Sabi ni PRRD. At kung totoo, bakit hindi mo aminin? Tingnan ko pa ibang mga sinabi ni PRRD.
Yung si VP Sara nakunan ng 'di ba ng CCTV footage. So bawal din sabi ni PRD, pwedeng hindi ba, pwedeng legal, pwedeng hindi legal yung makunan ka ng picture halimbawa nasa biyahe ka. So kung malalagay sa risk yung safety mo dahil may mga nagpipicture lang sa'yo ng palihim or something, pwede ka talagang makasuhan, pwedeng illegal daw yun sabi ni PRRD. Pero hindi ni PRD sinagot na, ni PRD pinayuhan si VP Sara na magsampa ng kaso doon sa mga staff ng NAIA, but nilik yung kanyang CCTV footage na siya ay bumiyahe papuntang Germany. Oh, yung Pogo, sinagot din ni PRRD, yung PCSO, sugal din naman daw, bakit nakakonsentrate daw ang gobyerno ni Kating sa Pogo. Kasi ang Pogo ginagamit against kay PRRD, even doon kay si Alice Guo, di ba? Pati yung picture ni Alice Guo with PRRD, binabahira nila ng kulay. Oh, sugal din naman ng mga yung supi stick. Tayaan ng numero. PRRD, binanggit mo ba dito na yung tayaan ng numero na yan ay linggo-linggo ang nananalo tapos katakataka, Diyos ko. Maya't maya may milyonaryo. Dapat binanatan din ni PRRD Pero sinabi niya dito, yung tayaan ng numero na yan ay sugal din naman yan. So bakit hindi yan, 'di ba, i-ban na rin or something? Kung talagang sincere ang government ito sa ganyan. Ano yung myopic creature na tinukoy ni PRD? Shoot ng inang ICC, minura ni PRD ICC kasi it's a matter of jurisdiction, ganyan. Ang sabi niya, shoot ng inang ICC na yan, I do not recognize that. Ano yung ICC na yan? Are we or are we not part of it? Siguro, no? Jurisdiction, abogado ako karami nang nangyayari sa mundo, massacre dito, massacre doon, karaming injustice at violence, senseless, walang karason-rason, specially perpetrated by the Americans, wala kayong ginawa, ICC, kayong Europeans, invento nyo yan. Ay, inimbento lang nila yung International Criminal Court. Parang criminal court kasi mga kuya, yung international, yung ICC, ay parang ano yan court of justice kuno ng buong mundo. Right? Para may hustisya sa buong mundo. Kaya nga international. Lahat ng bansang member ng ICC ay nakapailalim sa kanila. Okay? Para magkaroon ng hustisya. Ay ano ba ang nasintensya ng ICC so far? Parang wala naman. Tapos ang mga miyembro niyan bigay ng milyones. Kaya ayaw na ni PR, kaya siguro masama ang loob ng ICC, no? Kasi nag-quit ang Pilipinas, wala na nagbibigay ng milyones na membership fee or something. Wala silang kinikita sa Pilipinas. Tsaka mga kuya, ang gobyerno, not just the Philippines, pati ibang bansa, tatalon ka sa ICC kung hindi na umiiral ang justice system sa inyo. Kung ang court, yung mga korte ng bansang yan ay nagfe-fail na, hindi na nagpa-function, takbo sa ICC, ganun yun. Ay, okay pa naman ang korte ng Pilipinas, di ba? Hindi pa naman bagsak, may trabaho pa naman ang mga huwes at abogado dito, nakakapaglitis pa naman ng kaso at nakakapaghatol pa naman. So bakit tatakbo sa ICC? Kaya minumura talaga ni PRRD. At yung ICC na yan, katulad ng mga dilawan, ay ginagamit ng Kuting administration ngayon laban sa mga Duterte. At pinalalabas nga nila na ang war on drugs ni PRRD ay hindi makatao kasi ang daming nangamatay raw. Mga inosente daw ang nangamatay, hindi yung mga drug lords. Kaya nga nakulong yung babaeng mahilig sa saba, di ba? Pero wag ka pinalaya ng Kuting, yung kademonyohan ng Kuting administration. That's why, at marami pang sinabi si PRRD kanina, that's why Kuting, ang sabi ng presidente, bakit hindi mo i-deny kung hindi ka naman addict, ba't hindi ka nagpapa-interview? Bakit ang ilap mo sa interview? Ba't ang ilap mo sa statement? Ikaw ang namumuno sa bansang ito. Kung merong problema at kailangan ng taong bayan na marinig, di ba, at magkaroon ng assurance na may leader ba tayo? May haligi ba ng Pilipinas? May kapitan ba ng barko? May namumuno ba sa atin? Ano ang desisyon ni Kuting sa ganitong bagay? Ano ang desisyon niya sa baha? Ano ang desisyon niya sa pahirap na buhay? Ano ang plano niya sa nagmamahal na bilihin? Ano ang plano niya sa lumalalang krimen? Ang dami nangangawalang bata. Pag nagtatanong ang taong bayan, ikaw ang sasagot, Kuting. Lumalakas ang panawagan, ikaw baga ay Jodic Tiba, milyones ang views, tinalo pa nga yung Sona mo. Ang Sona mo, 1 million views, ang video ng Polvoron, 15 million. At pinatunayan ni Miss Marlica na sa forensic results doon sa US,
ang video mo ng pagpupulburon ay hindi edited, hindi AI katulad ng sinasabi ng mga tagapagtanggol mong sina Abalos. At sino ba yung isa? Si Ibo? Tenga, puro kayo tenga. Ay ang mukha, ay ang mata, ang ilong, ang bibig. Hindi nyo masabing hindi kanyang mata, ilong, bibig, mukha, noo yun. Oh, ang sinasabi nyo lang hindi kanya ay yung tenga. Ayun, napatunayan ni Miss Marlica, binawagwag na ng gayon yung resulta ng forensic analysis. Oh, anong willing mag-testify sa korte? Right? Yung yung nag-conduct ng forensic na yon, willing mag-testify sa korte ng US kung sakaling kasuhan si Miss Marlica. Ba't hindi nyo kasuhan si Miss Marlica? Kutin. Kung siya'y nagsisinungaling. Di ba sabi nyo, hahabulin nyo ang nag-leak, pati yung mag-share, hahabulin nyo? Oh. Kadali, di ba, hindi nyo naririnig si Kuting sa kung ano-ano mga nangyayari. Hindi siya nagsasalita. Ano ang plano mo sa housing projects? Meron ba, sabi mo, 1 million houses per year? Nasaan? Nasaan ang infra mo? Paiigtingin mo, sabi mo, nasaan ang infrastructure projects mo? Oh. Ba't hindi mo sinasagot kung ano yung nakadikit din? Baka yun ay Bavarian Donuts. Nung April pa yun. Nagtitrending ulit ngayon. Yun yung sinasabi ni PRRD kanina. Hindi niya alam kung talcum powder ba gayon. Oh. Kuting sumagot ka, magpa-interview ka, takot ka bang magdubi-dubi-dap-dap na naman? Nauutal ka eh. Right? Pati nga si Carlos Yulo, Kaloy-Loy Saga tawag mo. Malayo-layo, matanda pala yung Kaloy. And yet, ang mga ensaymada, ang mga loyalista, bulag pa rin. Mahal-mahal bilihin, ang dami nakikidnap, ang dami nagsishare sa akin ng mga link, mga ate at kuya, nakidnap si ganito, nawawala si ganyan. Ang tae. Hindi binabalita ng media, kasabwat na rin. Media ayaw ring interviewin si Kuting. Bakit? Oh, tapos isasabak niya tayo sa giyera, ba't ini-improve niya yung mga yung mga missiles, military equipments ng Pilipinas? Para saan? Para ke? Oh. Sumagot ka, Kuting. Ikaw baga ay nagpupulburon o hindi? Sabi ko nga sa inyo, kung inakusan ako magnanakaw kamawi ng manok ng kapitbahay, anong sasabihin ko? Oh, ay paano kung sapan ako ng kaso ng kapitbahay ko, ninakaw ko raw ang manok nila? Hindi ko ninakaw ang manok mo. May ebidensya ka. Ilabas mo. May CCTV ka ba? Ang ulam ko ba ay manok? Kailan? May nakita ka bang balahibo ng manok sa bahay ko? Sagot agad. Lalo siya binoto ng taong bayan, tama. Sinisweldohan ng taong bayan, pinagkatiwalaan ng taong bayan sa napakalaking responsibilidad bilang leader natin. Laitin na natin. Second year lang kasi ang inabot according to PRRD. Hindi man lang matapos ang kolehiyo. Naging senador, naging congressman, naging gobernador. Hindi ka man lang kumuha ng mga ng mga short electives or mga, 'di ba, continuing education program, whatever, matapos mo lang yung college degree, Kuting. Yabang na yabang mo, nag-aral ka ng Conservatory of Music, nag-aral ka sa UK, kung saan-saan. Saan ang diploma mo? Ultimo diploma mo, hindi mo maiwagayway sa amin. Oh, second year lang daw ang tinapos mo eh. Pati hindi mo sagutin yan. Hindi, tapos po talaga ako ng kolehiyo, eto diploma ko ka, simple-simple. Feeling artista ka, feeling ayun kasi ang advice niya, Attorney Vic, sa kanya, dapat medyo scarce yung mga interview niya. Hanggang ngayon, ina-apply niya. Hindi na pwede, hindi ka na politiko, Kuting. Sumagot ka na. Ikaw baga ay nagdodroga. Ang anak mo, hinahamon ni Baste, magpa-hair follicle, kasama ka. Anong sagot mo? Aabangan namin. Ano kaya isasagot niya? Siya baga ay hindi nagpupulburon o gumagamit talaga ng pinagbabawal na pulbos? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.